batay sa artikulong Why Abortion is Immoral na isinulat ni Don Marquez na matatagpuan sa link na aming ibabahagi, narito ang mga sagot sa mga katanungan batay sa artikulong ito. Ang artikulong Why Abortion is Immoral ay isang pagtalakay sa ethical na issue ng abortion. Ipinahayag ni Don Marquez ang kanyang pananaw na ang abortion ay immoral o hindi tama. Hindi dahil sa buhay ng ina, kundi dahil sa pagkawala ng potensyal na buhay na dulot nito. Ang pangunahing argumento ni Marquez ay batay sa ideya ng future like ours na tumutukoy sa pagkawala ng hinaharap o mga pagkakataon ng isang hindi pa ipinanganak na individual. Ito ay nakakatulong upang makapagbigay ng pundasyon para sa mas malalim na debate. Ang pagsasaliksik ni Marquez ay makakatulong upang maipaliwanag ang mas mataas na mga aspeto ng abortion, tulad ng halaga ng buhay at kahalagahan ng mga hindi pa ipinanganganak na bata. Sa mga diskusyon na nag-uugnay ng karapatang pantao at moralidad, magiging kapaki-pakinabang ito para sa mga nais magtangkang pag-igtingin ang diskurso ng abortion sa mga legal na mga aspeto. Argumento ng Future Like Ours, ipinagtanggol ni Marquez ang kanyang pananaw na ang moralidad ng pagpantay sa isang individual ay nakasalalay sa pagkawala ng kanilang potensyal na buhay. Ayon sa kanya, ang fetus ay may future like ours na katulad ng isang buhay na may layunin at pagkakataon, kaya't may moral na halaga ang buhay nito. Ito ay nakakatulong upang makapagbigay ng pundasyon para sa mas malalim na debate. Ang pagsasaliksik ni Marquez ay makakatulong upang maipaliwanag ang mas mataas na mga aspeto ng abortion, tulad ng halaga ng buhay at kahalagahan ng mga hindi pa ipinanganganak na bata. Sa mga diskusyon na nag-uugnay ng karapatang pantao at moralidad, magiging kapaki-pakinabang ito para sa mga nais magtangkang pag-igtingin ang diskurso ng abortion sa mga legal na mga aspeto. Sa letter B naman, ay ang tanong ay magbigay ng tatlong pinakapunto ng diskusyon at pag-aanalisa ng ginagawa sa artikulong pananaliksik ng inyong napili. Ang number 1 is argumento ng future like ours. Ipinagtatanggol ni Marquez ang kanyang pananaw na ang moralidad ng pagpatay sa isang individual ay nakasalalay sa pagkawala ng kanilang potensyal ng buhay. Ayon sa kanya, ang fetus ay may future like ours na katulad ng isang buhay na may mga layunin at pagkakataon, kaya't may moral na mahalaga ang buhay nito. Sa pangalawa naman, paghahambing sa iba pang mga argumento laban sa abortion. Tinalakay ni Marquez ang mga karaniwang argumento tulad ng pagiging walang malay o hindi developed na fetus at ang karapatan ng ina. Subalit, pinipilit niya ipakita ang moral na problema ay hindi nakasalalay sa kasalukuyang estado ng fetus, kung hindi sa posibilidad ng buhay na mawawala kapag ito ay pinatay. And for the number 3 example, ang pagkritisismo or pagkritisismo sa ibang posisyon. Pinapakita ni Marquez ang kahinaan ng mga argumento na nagsasabing ang fetus ay walang moral na katayuan o karapatan sa buhay sa simula. Binibigyan diin niyan ang pagpapaliban ng mga karapatan ay hindi sapat na dahilan upang isantabi ang moral na halaga ng fetus. Sa makatuwid, ang fetus ay dapat pahalagahan at hindi dapat sayangin o itapon lamang, dahil ang bawat isa na ikaw man ay maging fetus or maging tao ay pare-pareho ng pantay at mahalaga na dapat pagtuunan ng pansin.
pagkritisismo ang ibang posisyon. Ipinapakita ni Marquez ang kahinaan ng mga argumento na nagsasabing ang fetus ay walang moral na katayuan o karapatan sa buhay sa simula. Binibigyan diin niya na ang pagpapaliban ng mga karapatan ay hindi sapat na dahilan upang isantabi ang moral na halaga ng fetus. Ang ika-tatlong tanong na ano ang naging pinakamensahe o konklusyon at rekomendasyon ng pananaliksik na inyong napili? Ayon kay Marquez, ang pangunahing mensahe ng artikulo ay ang ideya na ang pagpatay sa fetus na may future like ours ay isang seryosong paglabag sa moralidad dahil ito ay nagsusulong ng pagkawala ng isang makulay na hinaharap para sa hindi pa naipapanganak na individual. Kaya naman, dapat na palahagahan ang bawat sino man na mabubuhay or nabuhay sa mundong ito. Lahat tayo ay may pantay-pantay na moral or dapat pantay-pantay tayo ng pantay-pantay na tingin sa bawat isa. Karagdagan sa aking mga tinalakay ukol sa aborsyon, ang pinaglalaban ni Marquez ay ang karapatan ng isang fetus or ang batang hindi pa naisisilang. Lahat tayo ay pantay-pantay dapat ang tingin sa sarili kahit ikaw ay isinilang man or hindi pa. So, dapat matuto tayong magbigay ng importansya sa mga hindi pa naisisilang upang magkaroon tayo ng respeto sa isa't isa. At mas bigyan focus ang mga fetus or mga bata or hindi pa naisisilang para magkaroon sila ng tsansa or oportunidad upang makilala at makita ang mundo. Ang konklusyon sa abortion ay ang immortal hindi dahil sa mga pangyayaring kinakasangkutan ng ina, kundi dahil sa pagkawala ng potensyal na buhay ng fetus na may karapatan sa isang hinaharap tulad ng atin. So sa rekomendasyon naman, ang pinayuhan ni Marquez na ang mga debate tungkol sa abortion ay dapat magtuon sa moral na halaga ng future like ours at hindi lamang sa mga karapatan ng mga ina o ang kasalukuyan kalagayan ng fetus. Paghahambing sa iba pang mga argumento laban sa aborsyon. Tinalakay ni Marquez ang mga karaniwang argumento tulad ng pagiging walang malay o hindi developed na fetus at ang karapatan ng ina. Subalit, pinipilit niyang ipakita na ang moral na problema ay hindi nakasalalay sa kasalukuyang estado ng fetus, kundi sa posibilidad ng buhay na mawawala kapag